Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2171 hanggang 2200. Salamat pero hindi na kailangan. Panunuya ni Severin habang nakaharap kung paanong biglang ikinalat ni Carl ang kanyang kapangyarihan sa buong arena ng mayabang. Pagkatapos noon, lumitaw ang isang kalawakan sa katawan ni Severin. Samantala, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa kanyang katawan ay nagsimulang kumulo habang ang enerhiyang iyon ay dumaloy sa kanyang mga paa. Hindi nagtagal, ipinakita niya ang kanyang hininga ng level 1 complete stage Paragon na bumagsak sa kalangitan at bumagsak sa hanay na ginawa ang hanay sa isang hindi matatag na yugto. Lumitaw ang mga ripples sa hanay na parang isang bato ang itinapon sa lawa. Ang dalawang hibla ng hininga ng Paragon ay bumagsak sa isa't isa at lumikha ng isang malakas na sonic blast sa arena. Napakalakas nito kaya napunit nito ang espasyo sa arena. Magsisimula na ang labanan. Pumapatong si Carl sa ere at sinuntok ng dalawang kamao si Severin. Ang kanyang mga kamao ay pinagpatong-patong ng Sky Soil Energy. Nabasag ang espasyo pagkatapos ng pag-atake. Nakita ito ni Severin. Nang hindi nag-iisip ng isang segundo, nagsimulang lumabas ang usok mula sa kanyang katawan habang kumukulo ang kanyang dugo. Mabilis niyang na-activate ang True Sun Fist. 2 araw ang nabuo mula sa kanyang mga kamao at itinapon kay Carl. Sa sandaling iyon, nangyari ang pagsabog sa arena. Ang sahig ng arena ay nabasag sa anyo ng pulbos. Ang aftershock ng mga pag-atake ay naging sanhi ng hindi matatag na espasyo sa arena at ang pagbuo ng arena ay nagsimulang kumurap na tila ito ay maaaring mapahamak anumang oras sa lalong madaling panahon. 2 tao ang gumagalaw sa bilis ng liwanag sa arena. Nagpalitan ng suntok sa isa't isa at mabilis na gumagalaw para magpalit ng pwesto para maiwasang matamaan. Sa sobrang bilis nila ay nahihirapan ang mga manunood sa pagsunod sa kanila. Pagkatapos ng 100 round ng pag-atake, lumitaw ang isang malaking hukay na halos 20 talampakan ang lalim sa gitna ng arena. Noon din sa wakas ay tumigil sina Carl at Severin sa pag-atake sa isa't isa. Dumausdas pa atras si Severin ng halos 7 hanggang 8 hakbang bago siya huminto. Sa tapat niya ay napaatras din si Carl pero 6 o 7 hakbang lang. Pagkatapos ng pagtatangka, masasabi ni Severin na mas malakas si Carl kaysa sa kanya. Bagamat si Carl ay isa ring level 1 complete stage Paragon, mayroon siyang malakas na combat power na kahawig ng level 3 Paragon. Kung walang level 3 Paragon combat power si Severin, ngayon lang siya natalo sa labanan. Sa wakas, isang taong karapat-dapat makipaglaban at isang mapanlinlang din. Napaisip si Severin. Pagkatapos nito, inilabas niya ang Scarlet Sky Sword at Dark Gold Bell para maghanda para sa paparating na labanan. Sa panahong iyon, medyo nagulat si Carl at nag-isip. Hindi nakapagtataka kaya niyang patayin si Riley. Napakalakas ng body build-up niya. Ang muscle niya ay kasing tigas ng dragon. Matapos masaksihan kung gaano kalakas ang katawan ni Severin, napagtanto ni Carl na hindi niya dapat maliitin si Severin at nagsimulang maging mas maingat. Pinisil niya ang kanyang kamay para maglabas ng sibat na may mataas na kalidad na 7 talampakan ang haba. Isa itong maitim na gintong sibat na nagbigay ng senyales sa mga tao na ito ay isang napakalakas na sandata. Pagkatapos nun, tumingin si Carl kay Severin. Ito ang God-Killing Spear. Ito ay ginagamit upang patayin ang Diyos. Kung susuko ka ngayon, maiiwasan mo ang isang matinding pinsalang mangyari. Binabalaan kita. Aatake ako ng buong lakas ko ngayon. Iba si Severin kay Riley. Pagkatapos ng labanan ngayon, inamin niyang napakalakas ni Severin. Mas malakas man lang kaysa kay Riley. Kung si Severin ay umiral noong sinaunang panahon, siya rin ay magiging isang kababalaghan na hinahangaan ng lahat. Ngayon ay may plano si Carl sa kanyang isipan. Gagawin niyang isa sa mga katulong niya si Severin. Dahil pupunta siya sa Midland, kakailanganin niya ng ilang katulong upang samahan siya at itinoon niya ang kanyang mga mata kay Severin. Kaya naman hindi niya pinatay si Severin ngayon lang. Sa kabilang banda, umiling si Severin gamit ang Scarlet Sky Sword sa kanyang kamay at Dark Gold Bell sa itaas ng kanyang ulo. Itigil na ang mga kalokohan. Ipagpatuloy ang laban para malaman natin kung sino ang tunay na panalo.
Pagkatapos noon, pinakawalan niya ang kanyang espada. Umakyat ito sa langit at nilagpasan ang ulap. Bawat espada ay nagsimulang umungol ang mga disipulo. Maraming mga espada ang lumipad mula sa kanilang scabbard at lumipad sa isang bilog sa itaas ng arena. Pagkatapos noon, itinaas niya ang Scarlet Sky Sword upang pagsamasamahin ang isang sword beam na naglalaman ng kanyang sword wheel para salakayin si Carl. Nang makitang tumanggi si Severin na tanggapin ang kanyang kabaitan at sa halip ay atakihin siya, nagalit si Carl at ngumuso. Sa tingin mo ba matatalo mo ako sa kalokohang ito? Nilaslas ni Carl ang God-Killing Spear. Biglang nagliwanag ang kalangitan na may sibat na kapareho ng kulay ng sibat na tila dragon. Ang kulog at kidlat ay nasa lahat ng dako ng sibat. Inatake ng sibat ang sinag ng espada ni Severin. Isang malaking pagsabog ang nangyari nang mangyari ang banggaan. Pagkatapos ng maraming umuusbong na tunog, hindi nawala ang kapangyarihan ng sinag ng sibat. Binuksan nito ang espasyo at nagpatuloy sa pagtakbo patungo kay Severin. Nang tingnan iyon ay nanlaki ang mga mata ni Severin. Nang hindi nag-aksaya ng anumang oras, mabilis niyang na-activate ang Dark Gold Bell. Ang Dark Gold Bell ay lumaki at bumuo ng isang kalasag sa paligid ng katawan ni Severin na may lakas ng langit-lupa. Nang matagumpay na nabuo ang kalasag, dumating ang sibat na sinag at nakipagsagupaan sa kalasag. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam ni Severin ay parang tinamaan siya ng napakalaking bundok. Ang kalasag na pumoprotekta sa kanya ay nagsimulang pumutok. Nakita niyang maraming bitek sa kalasag. Samantala, ang sibat na sinag ay patuloy na tumama sa kalasag. Kalokohan. Nagmura siya. Alam niyang nasa panganib siya, mabilis niyang inilagay ang dalawang kamay sa kalasag upang bigyan ng higit na suporta ang kalasag. Pagkaraan ng ilang minuto, sa wakas ay naibalik ang kalasag sa tulong ng kanyang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. At matagumpay din itong napaglabanan ang natitirang lakas ng sibat. Laking gulat ni Carl nang makitang lumalaban si Severin sa kanyang pag-atake. Ano? Kahit isang level 2 na Paragon ay mahihirapang makaligtas sa atakeng iyon. Paano niya ito nagawa? Sa pagkakataong iyon, mas humanga si Carl kay Severin. Lalo lang siyang nagnanais na gawing katulong niya si Severin. Si Severin naman ay sinubukang pakalmayan ang sarili matapos ang pag-atakeng iyon. Kung hindi siya nakasagot ng mabilis, masasaktan siya ngayon. Siya ay dehado dahil ang Scarlet Sky Sword ay katamtaman ang kalidad habang ang God-Killing Spear ay isang mas mataas na kalidad na sandata. Nang walang pag-aalinlangan, binaliktad niya ang kanyang kamay at tinawag ang Flameless Pinnacle. Ito ay isang elite quality na armas. Nang lumitaw ang Flameless Pinnacle, kumalat ang hininga nito sa paligid. Nakakapangilabot na nagsimulang manginig ang mga sandata ng maraming alagad. Pagkatapos noon, naglabas si Severin ng ilang espiritual na enerhiya ng langit at lupa mula sa kanyang katawan at inilagay ito sa Flameless Pinnacle. Biglang, isa pang nakakatakot na hininga ang lumitaw mula sa sandata at bumaril sa langit. Kunin mo ito. Sigaw ni Severin. Isang talampakang sinag ang lumitaw, tumusok sa walang laman, at sinira ang anumang bagay na hamarang habang umaakay patungo kay Carl. Ang Flameless Pinnacle na orihinal na kasing laki ng palad ay pinalaki at kumikinang ng maliwanag. Ang sinag ay bumaril sa walang laman at sinira ang lahat kasama ang hangin. Ilang beses lang huminga bago makarating sa malapit kay Carl. Nakita ni Carl ang papasok. Wala siyang masyadong oras para mag-isip at magagamit lamang niya ang God-Killing Spear para protektahan ang kanyang katawan. Tanga ka! Malakas na sigaw ni Carl. Ang mga prinsipyo ng batas ay lumitaw sa paligid ng kanyang katawan at ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay pinakawalan mula sa kanyang katawan. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Level 1 Complete Stage Paragon at ang Spear para atakehin ang Void. Ang celestial na liwanag ay nagsimulang magpakita sa kanyang balat upang ganap na makabuo ng maladyos na estatwa. Parang isang banal na nilalang noong sinaunang panahon. Ang sibat na sinag ay tumagos sa kawalan. Naglalaman ito ng nakakatakot na kapangyarihan na yumanig sa pagkakabuo ng arena. Sa kabilang banda, ang sinag ay patuloy na tumungo patungo kay Carl na may malakas na kapangyarihan. Sa huli, naharang ito ng sibat na sinag kung saan nagkabanggaan ang magkabilang sinag.
Isang maliwanag na lugar ang lumitaw sa kalangitan. Unti-unting lumaki ang maliwanag na lugar, at ang hininga nito ay kumalat sa malayo. Ang mga manunood na nanunood sa kanilang mga upuan ay nahihirapang huminga habang ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Lumitaw saglit ang maliwanag na lugar. Pagkatapos ay sinundan ito ng isang malakas na pagsabog. Ang nakatutuwang aftershock ay nagpatambo sa mga particles sa hangin at lumikha ng hindi mabilang na mga sonic blast. Parang barrels ng pulbure na sinunog. Ang mga pagsabog ay ganap na nagpatamba at nawasak ang pagbuo ng arena. Sa kabila nito, may natitira pa ring lakas ng aftershock na umalis sa arena at kumalat sa upuan ng mga manunood. Sa loob ng ilang saglit, ang mahihinang mga disipulong iyon ay natangay ng napakalayo anupat bumagsak sila sa isang bundok na 9 na milya ang layo. Ang dugo ay kung saan-saan dahil sila ay malubhang nasugatan. Kasabay nito, maraming mga alagad na nananatili sa kanilang mga upuan ang dumadaing. Arg! Anong impyerno? Paano nila nasira ang hanay? Galit na galit si Oscar sa resulta. Itinaas niya ang kanyang kamay at may kinuha sa kawalan. Hindi nagtagal, nabuo ang isa pang porma sayon sa arena. Pagkatapos noon, pinandilatan niya ang 9 na Pickmasters. Kinakabahan ang mga Pickmaster dahil masasabi nilang hindi masaya si Oscar sa kanila. Ito ay ganap na wala sa kanilang mga inaasahan na ang porma sayon ay masisira sa yugtong ito. Matapos nilang palakasin ang porma sayon bago magsimula ang labanan, ang porma sayon ay nakayanan ang pag-atake ng isang antas ng isang Paragon. Gayunpaman, ito ay nawasak pagkaraan lamang ng ilang sandali na nag-iwan sa kanila ng paghanga. Napakalakas ng aftershock ng pag-atake ni Severin at Carl. Ilang segundo lang ay napaalis ang maraming alagad. Kung hindi agad kumilos si Oscar, sino ang nakakaalam kung ilan pang disipulo ang masasaktan dahil dito? Matapos ang nakakatakot na sandali, lahat sila ay ibinalik ang kanilang atensyon sa arena at tumingin kay Severin at Carl na nasa gitna ng mga pagsabog. Samantala, nakatayo si Severin sa gitna kung saan nangyari ang pagsabog. Ang Dark Gold Bell ay nanatili sa itaas ng kanyang ulo. Patuloy niyang hinawakan ang Flameless Pinnacle gamit ang kanyang kanang kamay. Hindi mabilang na Sky Soil Energy ang pinakawalan mula sa sandata. Sa kaliwang kamay niya, hawak niya ang kanyang Scarlet Sky Sword na may patong ng sword wheel. Nakapalibot siya sa ere at nakatingin sa isang lugar gamit ang seryoso niyang mga mata. Gumagalaw ang kanyang buhok kahit walang hangin na umiihip. Walang sira sa kanyang damit. Sa isang normal na sitwasyon, matagumpay sana niyang napatay ang isang level 1 Paragon sa pag-ataking iyon. Ang Flameless Pinnacle ay isang elite quality na sandata. Maliban sa kanya, tanging si Oscar, ang pinuno ng sekta ang may isa. Gayunpaman, nakayanan ni Carl ang banal na pag-atake na labis na ikinagulat ni Severin. Sa kabilang banda, si Carl din ay nagpapasada sa ere. Siya ay nanatiling walang pinsala at masigla pa rin tulad ng dati. May patong pa rin ng celestial light sa kanyang balat. Ang kawalan sa paligid niya ay pumuputok na may maraming itim na butas na lumitaw. Napakalakas mo. Pero kung iyon lang ang meron ka, hinding-hindi mo ako matatalo. Tumingin siya kay Severin na may hawak na God-killing spear. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, "Sumuko ka sa akin at ililigtas kita sa iyong buhay. Mag-isip ka ng mabuti o ngayon ang araw na mamatay ka." Ang kanyang boses ay naging isang sonic blast na patungo kay Severin. Nakita ito ni Severin at itinaas ang kanyang kamay para pindutin ang kampana sa itaas ng kanyang ulo. Biglang tumunog ang kampana ng malakas sa kalangitan at ikinagulat ng mga ulap. Kaagad, ang tunog na putok ay pinatay sa tunog ng kampana. Pagkatapos nun, tumingin siya kay Carl at mahinahong sinabi, "Sumuko ka sa akin at iisipin kong iligtas din ang iyong buhay." Imbes na makaramdam ng galit, ngumisi si Carl. "Sa tingin ko hindi ka magsisisi hanggat hindi ka naglalakad papunta sa impyerno." Sa sandaling sinabi iyon, pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan. Ang nakakakilabot na hininga ay nagdiin sa kawalan. Lumitaw ang apoy at bagyo mula sa mga black hole at bumalot kay Carl. Pagkaraan ng ilang sandali, ang batas ng mga prinsipyo sa God-killing spear ay lumiwanag habang ito ay naging aktibo.
Isang napakahaba at napakalaking sibat na sinag ang nahulog mula sa kawalan. Ang God-killing spear ay lumipad sa kalangitan at sumanib kasama ang sinag ng sibat upang bumuo ng isang makapangyarihang dragon. Galit na umungal ang dragon at sinugod si Severin. Nang maramdaman ni Severin kung gaano kalakas ang sinag ng sibat, nagmukha siyang solemna. Naunawaan niyang nasa malaking panganib siya dahil sa banta ng sibat. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili para mag-isip. Sa huli, napagtanto niyang iisa lang ang paraan para makaligtas dito. Iyon ay gamit ang huling trump card na mayroon siya. Walang sandali upang makipag-away, ang kanyang primal spirit ay pumasok sa energy center na tila dagat. Sa ibabaw ng gintong dagat ay inilatag ang isang maliit na espada. Bigla na lang itong kuminang at ang kalawakan na nabuo ng Sky High Point ay nanginginig ng husto. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay pumasok sa miniature sword na ginawa itong tunay na espada mula sa isang ilusyon na espada. Kasabay nito, ang hiningang taglay nito ay lalong naging malakas. Ang sword wheel ay sapat na matalas upang maputol ang lahat, kahit na ang oras. Sa sandaling ang espada ay naging isang tunay na espada, hindi nag-atubili si Severin at nag-spell ng ilang paggalaw ng daliri. Ang sword wheel sa kanyang katawan ay konektado sa espada at inilabas ang espada mula sa kanyang sentro ng enerhiya. Nang lumitaw ang espada sa totoong mundo, ang matalas na hininga nito ay naghiwa-hiwalay sa buong espasyo sa paligid ni Severin. Napatay din nito ang lahat ng apoy at mga bagyong lumalabas sa mga black hole na nilikha ni Carl sa loob ng ilang segundo. Atake! Bahagyang sumigaw si Severin at bumaril ang maliit na espada sa kanyang harapan. Sa orihinal, ito ay kasing haba lamang ng isang daliri. Habang lumilipad ito, patuloy itong lumaki. Mula sa kapal ng isang daliri hanggang sa kapal ng isang balde at sa wakas, ito ay kasing kapal ng isang gilingang bato. Lumaki rin ito mula sa haba ng isang daliri hanggang 200 talampakan ang haba. Ang espada ay kumikinang na may madilim na kulay ginto. Tila may kakayahan itong buksan ang kalangitan upang bumuo ng isang bagong lupain. Sa nakakatakot na hininga, patuloy itong lumipad patungo sa God-killing spear. Kahit saan ito lumipad, ang espasyo sa paligid nito ay mapupunit at lilikha ng maraming itim na butas na nagawang lumunin ang arena. Sa sobrang dami ng kapangyarihan ng langit at lupa, lumipad ito pasulong na may kakayahang sirain ang lahat. Nagulat at natigilan ang lahat nang makita ang miniature sword. Sapagkat ang espada ay sumasaklaw sa isang malakas na hininga na nagparamdam sa lahat na malapit na silang mamatay. Sa panahong iyon, marami sa kanila ang natakot kaya mabilis silang naglagay ng kalasag upang protektahan ang kanilang sarili. Ano? Iyon. Anong klaseng divine combat technique yan? Pakiramdam ko nakikita ko si kamatayan sa harapan ko. Oh my God! Iyan ba ang tunay na kapangyarihan ni Severin? Napakagaling niyan. Muntik nang mahulog si Raymond sa kinauupuan nang makita niyang inilabas ni Severin ang miniature sword. Napatayo siya sa kinauupuan niya at napaawang ang bibig. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanging nagawa niya ay ang pagtitig sa arena. Maya-maya, sa wakas ay nanambalik na rin siya. Gayunpaman, nakakaramdam pa rin siya ng pagkagulat at pagkautol. Anong divine combat technique iyan? Paano ito magkakaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihan ng langit at lupa? Ang lakas ng Dark Sword ay napakalaki na kahit ang isang kababalaghang tulad ni Raymond ay nakaramdam ng takot. Pakiramdam niya ay nakatingin siya sa impyerno nang maramdaman niya ang paghinga mula sa espada. Nanginig siya sa likod at nanginginig ang kanyang mga kamay nang maramdaman niya kung gaano kadelikado ang espada. Kung siya ang haharap sa pag-atake, alam niyang hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na makayanan ang pag-atake dahil agad siyang tatangayin ng Dark Sword energy at papatayin siya. Samantala, halo-halong pakiramdam ang nararamdaman ni Celeste. Naramdaman din niya ang nakakakilabot na pakiramdam na dala ng kapangyarihan ng Dark Sword. Napakatindi ng pressure na pinigilan nito ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan at nawalan siya ng kontrol sa mga ito. Iyon ay eksakto kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Dark Sword. Pinunasan niya ang pawis sa pisngi at takot na tumingin kay Severin. Nakakakilabot at nakakatakot ito. Makakamit ba ito ng isang taong naging Paragon pa lamang?
May pakiramdam siya na kung siya ang haharap sa Dark Sword Power, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Ang tanging kahihinatnan niya ay kamatayan. Mamamatay na kakilakilabot tulad ni Riley. Sa itaas ng langit, kung saan tinitingnan ng mga Peakmaster ang labanan. Nagulat din sila nang makita nila ang kapangyarihan ng Dark Sword. Lalo na si Lehayon. Napaatras siya ng isang hakbang at napasigaw. Paano ito posible? Patuloy niyang tanong. Kaka-rating lang ni Severin sa Paragon stage. Paano niya magagamit ang kapangyarihan ng langit at lupa para mag-atake? Kapag ang isang cultivator ay naging isang Paragon, maaari niyang palitan ang espiritual na enerhiya ng kapangyarihan ng langit at lupa upang gumawa ng isang pag-atake. Gayunpaman, ang halaga ng kapangyarihan ng langit at lupa na maaaring taglayin ng isang Paragon ay napakaliit. Lalo na yung mga naging Paragon pa lamang. Magkakaroon sila ng mataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban para madaling talunin ang mga Supreme Saint, ngunit hindi iyon nangangahulugan na madali nilang matatalo ang mga Paragon na nasa mas mataas na antas kaysa sa kanila. Matapos makapasok sa level 2, ang mga Paragon na iyon ay maaaring magkaroon ng kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng langit at lupa upang talunin ang kanilang mga kalaban. Sa puntong iyon, ang kanilang mga banal na diskarte sa labanan ay tataas din sa kapangyarihan. Kapag ang mga Paragon ay nasa antas na ito, magiging mahirap para sa mga Supreme Saint na patayin sila. Hindi alintana kung gaano sila kalakas. Sa madaling salita, ito ay isang piraso ng cake para sa isang level 2 Paragon upang talunin ang isang grupo ng mga Supreme Saint. Si Lesion at ang unang 4 na Peakmasters ay sama-samang nagbigay ng kanilang suporta sa likod ni Carl dahil siya ang reinkarnasyon ng isang sinaunang powerhouse na minsang umabot sa pagkamit ng Royal Paragon. Ang karanasang iyon na natamo mula sa kanyang nakaraang buhay ay nagbigay daan sa kanya upang mabilis na makabisado ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang sitwasyon ni Carl ay iba kay Severin. Kaya ang paniniwala ni Lesion na maaaring kailanganin ni Severin na maabot ang level 2 Paragon bago ma-master ang mga pamamaraang iyon. Ang mga kadahilan ng iyon ay nagresulta sa kanilang desisyon na suportahan si Carl. Gayunpaman, tila nakuha ni Severin ang kakayahang gamitin ang kapangyarihan ng langit at lupa sa kabila ng isang kamakailang pambihirang tagumpay sa Paragon. Higit pa rito, ang kanyang Chaotic Sword Shadow ay tila napakalakas din. Kahit na ang isang level 2 Paragon ay maaaring mamamatay sa kamatayan kapag nadikit dito, habang ang isang level 3 Paragon ay makakaranas ng matinding pinsala mula sa isang hampas lamang. Nagulat si Lesion at ang kanyang grupo dahil sa mga kadahilanang iyon. Habang ang lahat ay nabigla, pinakawalan ni Severin ang kanyang Chaotic Sword Shadow, na mabilis na pumutol sa kawalan at tumama sa God-Killing Spear. Hindi nangyari ang pagsabog na inaasahan ng lahat. Sa halip, ang God-Killing Spear ay hiniwa sa kalahati ng Chaotic Sword Shadow na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Nanghina ang mga mata ni Carl nang makita niya ang pagkasira ng kanyang espiritual na kayamanan. Isang bakas ng gulat sa wakas ay lumitaw sa kanyang kalmadong mukha habang siya ay bumulalas. Hindi pwede. Ang kanyang pagkamangha ay malinaw na makita ng lahat, dahil ang kanyang mataas na kalidad na espiritual na kayamanan ay nawasak sa pinakamababang pagsisikap. Bago niya maisip ang susunod niyang galaw, ang Chaotic Sword Shadow ay mabilis na pumutol sa hangin at tumungo sa kanya. Naramdaman ni Carl ang nalalapit na pakiramdam ng pagkawasak nang mawalan siya ng malay. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay, isinakripisyo ang ilang espiritual na kayamanan at pinaandar ang mga ito upang bumuo ng isang defensive barrier sa paligid ng kanyang katawan. 7 o higit pang katamtamang kalidad na espiritual na mga kayamanan ang nakapalibot kay Carl at naglabas ng walang katapusang divine glow. Isang asol na berdeng pinuno ang kumikinang ng maliwanag, na nagpapaliwanag sa kalangitan at pinatahimik ang mga elemento sa paligid. Isang balumbon na naglalarawan sa mga bundok at ilog ang bumukas, na naglabas ng mga bugzo ng itim na hangin. Ang isang gintong pamaypay ay gumawa ng gininto ang apoy, na nagsunog ng isang butas sa walang laman. Ang pagiging defensive ni Carl ay naglabas ng panunuya kay Severin. Sobrang pagpapahalaga mo sa iyong mga kakayahan kung sa tingin mo ay mapipigilan mo ang hindi mapigilan.
Nang matapos magsalita si Severin ay pumailang lang siya sa langit habang ang kanyang espada ay nagsimulang umikot sa kanyang katawan. Itinago niya ang kanyang magulong sword wheel sa Chaotic Shadow Sword, na naging sanhi ng pagtaas ng kapangyarihan. Binawasan nito ang lahat ng bagay sa landas nito sa alabok hanggang sa tuluyang nataman ang mga espiritual na kayamanan na nakapalibot kay Carl. Isang malakas na tunog na tumutusok ang narinig habang ang anino ng espada ay madaling tumagos sa mga espiritual na kayamanan. Marami pa ring kapangyarihan ang natitira sa pag-atake ni Severin, at ang natitirang anino ng espada ay dumapo sa katawan ni Carl, na nabasag ang pananggalang nakalasag sa kanyang harapan ng madali. Ang pisikal na katawan, kaluluwa, attainment base, at habang buhay ni Carl ay dumanas ng matinding pag-atake. Ang kanyang malahayop na tansong balat ay pumutok at dumuyugo sa ilalim ng anino ng espada, na ang pag-atake ay nagbabanta na mapunit siya. Bumaba ang kanyang pagkamit mula sa Perfect Stage Level 1 Paragon hanggang sa huling yugto, pagkatapos ay nasa gitnang yugto, at sa huli, maagang yugto. 10,000 taon sa kanyang buhay ay nabawasan, at ang mga hibla ng uban na buhok ay biglang lumitaw sa gitna ng kanyang kumikinang na itim na buhok. Ang kanyang kaluluwa ay nasugatan, at nakaramdam siya ng sakit ng ulo habang ang mabigat na espada ay umaagnas sa kanyang kaluluwa sa kanyang isip. Ang suntok na ito ay tumama sa katawan ni Carl ng husto at naputol ang kanyang banal na katawan, na nagwasak sa kanyang banal na tagumpay, at pinutol ang kanyang 10,000 taon ng buhay. Ang hitsura ni Carl noon ay nasa edad na mga 10 taon sa isang iglap. Sa pagtatanggol sa sarili laban sa Chaos Sword Shadow, napaatras si Carl habang nagsusuka ng dugo mula sa kanyang bibig. Nabasag ang defensive formation ng arena dahil sa impact, at diretsyong bumagsak siya. Apektado sa katawan, kaluluwa, natamo, at habang buhay, nagdilim ang paningin ni Carl pagkatapos mapunta sa lupa ng may malakas na kalabog. Isang slash lang ang kailangan para bawasan ang natamo ni Carl, madurog ang kanyang kaluluwa, maputol ang kanyang buhay, at masugatan ang kanyang pisikal na katawan. Nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwalang mga manunood nang bumagsak si Carl sa lupa at nakoma. Maaaring sabihin ng sinumang makatwirang tao na si Carl ay lubos na natalo at walang magawa. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nabigla sa mga matatandang namamahala sa arena at naiwan silang tulala saglit. Nang maibalik ang kanilang katinoan, sa wakas ay nagpahayag ang isang elder na may matunog na boses. Inaanunsyo ko na si Severin ang nanalo sa paligsahan na ito. Ang kanyang makapangyarihang pahayag ay umalangaw sa hindi karaniwang tahimik na lugar. Makalipas ang ilang saglit, ang arena ay nagulat sa kinalabasan. Wala naman akong nakikita, diba? Si Carl. Natalo si Carl. Siya ang first-rank core disciple, isang perfect stage level 1 paragon, at isang kababalaghan na may divine constitution. Paano siya nagawang talunin ni Severin ng ganoon kadali? Nakakabaliw si Severin. Kahit si Carl ay walang laban sa kanya. Sa tingin mo ba ay hindi matatalo ngayon si Severin laban sa mga Kelvel niya? Nagkalat ang di paniniwala sa buong mukha ng mga alagad. Ang eksena ay talagang hindi malilimutan. Minamaliit ng lahat si Severin, ngunit lumaban siya laban kay Carl at nakakuha ng isang matunog na tagumpay. Si Carl ay sinabi na ang pinakakatangi tanging kababalaghan sa loob ng sekta, bilang katibayan ng kanyang pagraranggo bilang unang pangunahing disipulo pati na rin ang kanyang muling pagkakatawang tao ng isang dating powerhouse. Nako, biglang dumating ang kanyang pagkatalo, at ang nakakagulat na kinalabasan ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Sa viewing platform, nagulat si Raymond sa pagkakaupo. Naguguluhang pinagmamasdan niya ang mabilis na pag-ubos ng nakuha ni Carl habang nakahiga na walang malay sa lupa. Nakanganga ang kanyang bibig, ngunit nanatili siyang walang imak ng ilang sandali. Maya-maya'y huminga siya ng malalim at bumalik sa katinoan, kasunod nito ay nasambit niya sa nanginginig na boses. Halimaw si Severin. Bumilis ang paghinga ni Raymond, at gulat na gulat din siya. Isa siyang pangunahing disipulo, kahit na medyo mahina kaysa sa karamihan ng mga pangunahing disipulo, na may alam ng isa o dalawang bagay tungkol sa background ni Carl.
Inaasahan niyang magiging walang kaganapan ang laban, dahil inaasahan niya ang hindi maiiwasang pagkatalo ni Severin sa isang taong muling pagkakatawang tao ng isang sinaunang powerhouse at nagtataglay ng banal na Sky Soil Constitution. Ang katotohanan, gayunpaman, ay walang anuman kundi. Hindi niya akalain na matatalo ni Severin si Carl ng ganoon kabilis at desidido. Ipinagpalagay ni Raymond na ang lakas ni Severin ay may pinakamataas na limitasyon na bahagyang lumampas kay Spencer at Riley, kahit na matagumpay na nakuha ni Severin ang tagumpay laban kay Riley kanina. Halos hindi sumagi sa isip ni Raymond na kahit ang isang kilalang kababalaghan na tulad ni Carl ay napatunayang walang kapantay kay Severin. Ang mas ikinamangha ni Raymond ay ang kapansin-pansing pinsala sa pisikal na katawan, natamo, kaluluwa, at habang buhay ni Carl. Ang kakaibang divine technique na iyon ay lubos na nabigla kay Raymond, at hindi niya maisip kung paanong ang anumang pamamaraan ay maaaring magdulot ng mga epekto na kasing lubha ng pagkasira hindi lamang sa pisikal na katawan ng isang tao, kundi sa kanyang natamo, kaluluwa, at habang buhay din. Sinalamin ni Spencer ang ekspresyon ni Raymond. Sa sandaling bumagsak si Carl sa lupa, tumalon si Spencer mula sa kanyang upuan at nakatitig lamang sa walang malay na si Carl. Pagkaraan ng 1 minuto o higit pa sa pagkahilo, sa wakas ay nabawi ni Spencer ang kanyang katinoan at natakot na tumingin sa figure sa arena. Kamusta? Bulong ni Spencer sa sarili. Kahit si Carl ay walang kapantay sayo. Sa opinyon ni Spencer, si Carl na ang pinakamalakas na kababalaghan sa mga nakababatang henerasyon ng sekta at nakakuha din ng katanyagan sa 4 na pangunahing sekta ng South Sky. Bilang reinkarnasyon ng isang sinaunang powerhouse at muling pagkamit ng Paragonhood, ang kanyang pundasyon ay napakatibay. Kahit na ang talento ni Severin ay sapat na kahanga-hanga na maaari siyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay mula sa Supreme Saint hanggang sa Paragon sa loob lamang ng 1 taon, naniniwala si Spencer na walang pagkakataon si Severin laban sa isang tulad ni Carl. Sa kasamaang palad, matagumpay na natalo ni Severin si Carl sa kabila ng pagmamaliit ni Spencer, sa kalaunan ay tinanggal si Carl sa torneo sa krusyal na huling round. Ito ay isang senaryo na hindi kailanman naisip ni Spencer. Nararamdaman na niya ang Grundy Uno sect, at marahil ang buong South Sky, ay malapit nang pumasok sa isang panahon na tinukoy lamang ng presensya ni Severin. Ang langit ay tila limitasyon para sa mga inaasahang tagumpay ni Severin. Kinilig si Spencer sa mga kaisipang iyon at napuno ng pasasalamat. Natutuwa akong hindi ko siya nilabanan. Nakakatakot isipin na maaaring siya ay magdusa ng parehong kapalaran bilang Riley, na nabawasan sa wala matapos pukawin si Severin. Hindi rin naging maganda ang sitwasyon ni Carl, nakahiga siya ng malubhang na sugatan, walang malay, at nagsusuka ng dugo. Sa pag-iisip, nabuhayan ng loob si Spencer na maaga siyang sumuko. Sa kabilang dulo, nasaksihan ni Celeste ang hindi inaasahang tagumpay ni Severin laban kay Carl mula sa viewing platform na may hindi pa nagagawang hitsura ng pagkalito. Siya, kasama sina Spencer at Carl, ay naisip na si Severin ay hindi maaaring maging matagumpay laban kay Carl. Si Carl ay may reputasyon sa pagiging napakalakas na hindi niya maabot ng mga ordinaryong individual. Ngunit ang resulta ay isang hindi inaasahang resulta na nagdulot ng malubhang pinsala kay Carl. Ang kanyang katawan ay puno ng dugo, at siya ay nakahandusay sa lupa na parang isang patay na pato. Kasunod ng anunsyo ng Elder, ang kumpiyansa na tindig ni Severin sa himpapawid ay nagbunsod kay Celeste na magsabi ng mapait. Isa siyang halimaw. Mas lalong lumalaki ang gap namin ngayon. Ang 9 na Peakmasters ay pantay na namangha sa pagkatalo ni Carl. Ang unang 5 Peakmaster ay may hitsura ng sorpresa at hindi makapaniwala, kung saan si Lesyon ang naging pinakamasama. Panay ang tingin niya kay Severin sa arena at hindi makapaniwalang bamulong. Imposible. Imposible talaga. Si Lesyon ay nabigla lamang sa kabiguan ni Carl. Ang lahat ng puhunan na kanilang inihagis upang suportahan siya bago ang paligsahan ay nauwi sa wala. Inaasahan nila na si Carl ay maaaring makakuha ng isang pwesto sa Midland, kaya nagkakaroon sila ng pagkakataon na samahan siya. Parang hindi sinadya iyon. Si Leonel ng ikalawang bundok ay malungkot na nakatingin kay Severin. Ang kanyang ekspresyon ay minarkahan ng hindi pagpayag, hinanakit, at isang pahiwatig ng hindi paniniwala. Ang panghuling strike ni Severin,
Ang Chaotic Sword Shadow, ay nagdulot ng takot kahit na sa isang level 9 Paragon na tulad niya. Ang napakalaking kapangyarihan ng langit at lupa na nakapaloob sa loob nito ay higit pa sa karaniwang naipapakita ng isang sariwang Paragon. Natagpuan ni Lionel na mas madaling maniwala kung ang Sword Shadow ay kagagawan ni Carl, o sa halip, ang kagagawan ng muling nagkatawang tao mula sa sinaunang cultivator. Halos isang taon pa lang mula nang sumapi si Severin sa sekta, ngunit siya ay bumangon na para maging isang Paragon sa napakaikling panahon. Ang kanyang pag-unlad ay napakabilis na kahit si Carl ay hindi nakatugma para sa kanya. Ilang sandali ding tinitigan ni Lionel ang figure ni Severin bago nag-iwas ng tingin at nagpakawala ng mabigat na buntong hininga. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya nang magtapos ang SEC tournament kung saan si Severin ang idineklarang pangkalahatang panalo. Si Lionel ay maaaring makahanap ng ilang aliw sa kinalabasan, kahit papaano. Bagamat nabigo si Carl na makuha ang unang pwesto sa paligsahan, nakuha pa rin niya ang katayuan ng junior sect leader. Sa ganoong kahulugan, ang kanilang pamumuhunan kay Carl ay tila hindi lubos na walang kabuluhan. Unti-unting nawalan ng malay ang grupo ni Miles. Si Miles, Daniela, Rowan, Laika, at ang iba pa sa kanila ay napuno ng sorpresa at saya habang nasaksihan nila ang mapagpasyang tagumpay ni Severin laban kay Carl. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay lumampas sa kanilang inaasahan. Sa kanilang pagtutuos, magandang balita na ang pagkapanalo ni Severin. Ang pag-secure sa unang lugar ay tila hindi malamang, kung isasaalang-alang ang katanyagan at katayuan ni Carl bilang nangungunang kababalaghan ng sekta. Gayunpaman, ang hindi inaasahang pagkapanalo ni Severin kay Carl ay nagdulot ng labis na kagalakan sa apat na individual, dahil ang mga mapagkukunang ipinuhunan nila kay Severin ay nagbunga. Naghiyawan sa tuwa sina Miles at ang kanyang mga kasama. Ang galing. Tama ang aking paghatol. Unang pwesto. Hahaha. Tamang taya ako sa kanya. Ipinahayag ng isa pa. Sa gitna ng kanilang tawanan, si Oscar, ang pinuno ng sekta, ay bumaba mula sa langit at lumapit kay Severin sa arena. Nang masaksihan niya ang pagdating ng pinuno ng sekta, agad na itinaas ni Severin ang kanyang mga kamay at ikinulong ang kanyang mga kamao bilang pagpupugay. Pagbati, sect leader. Ang mga mata ni Oscar ay naghatid ng kaginhawaan. Tumanggo siya at pinuri. Mabuti ang ginawa mo. Ang hindi pangkaraniwang pagpapakita ni Severin sa paligsahan ay nagpahanga kay Oscar. Naalala niya ang pagsalungat na kinaharap niya nang italaga si Severin bilang ika-6 na pangunahing disipulo noon, ngunit wala pang isang taon, napatunayang tama ang kanyang desisyon nang umakyat si Severin sa mas mataas na antas. Ang Paragon level attainment ay nagpahintulot sa kanya na magtagumpay sa isang mahuhusay na kababalaghan tulad ni Carl at masiguro ang unang pwesto sa paligsahan. Ang kinalabasan na ito ay nagdulot ng napakalaking kagalakan kay Oscar, at nadama niya na parang pinagpapala ng kanyang mga naunaang sekta sa paglitaw ng isa pang natatanging talento. Matapos iniiwas ang kanyang tingin kay Severin, inipon ni Oscar ang kanyang espiritual na kapangyarihan at malakas na nagpahayag. Idineklara ko na ngayon ang pagtatapos ng sect paligsahan. Kasunod ng kanyang deklarasyon, ang mga token sa kamay ng lahat ay tumaas sa hangin at lumipad patungo sa Oscar. Nag-transform sila sa maliliit na baga ng espiritual na liwanag na di nagtagal ay nawala. Pagkatapos ay itinaas ni Oscar ang kanyang kamay at ang kanyang robe ay tumalsik habang siya ay marahang kamakaway sa hangin. Libu-libong mabangong tabletas at kapaki-pakinabang na espiritual na kayamanan ang dumaloy mula sa kanyang palad bilang mga sinag ng liwanag. Lumipad sila patungo sa mga kamay ng mga disipulo na nakakuha ng lugar sa libu-libo. Narito ang isang Dwarf Spirit Pill para sa mga nagtagumpay na makapasok sa nangungunang 1,000. Inihayag ni Oscar. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pamamahagi ng mga gantimpala para sa nangungunang daang kalahok, na binigyan ng Crystal Spring Pills at mababang kalidad na espiritual na kayamanan. Nang maipamahagi ang mga ito, nagpatuloy siya sa pag-abot sa pinakamataas na 50 tao at tinawag ang bawat tao sa pangalan. Diane, Woolrich, Sheila, Sofia. Ang gantimpala para sa nangungunang 50 ay binubuo ng 2 Crystal Spring Pills at katamtamang kalidad na espiritual na mga kayamanan.
Lahat ng mga asawa ni Severin at ang grupo ni Woolrich ay nakapasok sa top 50, kasama pa si Diane na nakapasok sa top 30. Ang nangungunang 10 kalahok ay tumanggap ng mga table tasks, espiritual na kayamanan, at isang manual ng mga pagsasanay at pamamaraan ng labanan. Si Xiam, na nakakuha ng ika-10 pwesto, ay kabilang sa mga ginantimpalaan. Sa ika-3 pwesto, nakatanggap si Spencer ng Breakthrough Pill, isang mataas na kalidad na espiritual na kayamanan, at isang libro ng Star Grade Combat Techniques. Nang may bahagi na ang lahat ng gantimpala, sa wakas ay dumating na ang turn ni Severin. Si Severin ay hindi nagpapahayag ng pagiging masunurin o kay-abangan, na nagbigay ng ngiti sa mukha ni Oscar. Hinaplos niya ang kanyang balbas at nagpahayag. Ang unang pwesto ay nakakakuha ng isang kota upang maabot ang Grundy Uno Sacred Land ng Midland, kasama ang isang superior grade na espiritual na kayamanan at isang 7th grade pill. Itinaas ni Oscar ang kanyang kamay, at isang gininto ang Pildores na kasing laki ng hinlalaki ang lumutang mula sa kawalan. Isang sibat na may purple thunderbolts at isang kulay pilak na kumikinang na token na may nakasulat na Grundy Uno Sacred Land, ang sumunod. Kitang-kita ang kagalakan ni Severin habang pinagmamasdan niya ang tatlong bagay na iyon. Ang 7th grade spiritual pill, na kilala bilang Grundy Spirit Pill, ay maaaring makatulong sa mga practitioner sa pagpino ng kanilang solar spirit at nagkaroon ng mahimalang epekto sa pagtulong sa mga tagumpay. Samantala, ang purple na sibat ay nagtataglay ng nakakakuryenteng aura na walang pag-aalinlangan sa makapangyarihang kakayahan nito. Inilagay sila ni Severin at nagpasalamat kay Oscar. Salamat sa iyong kabutihang loob, sect leader. Tumango si Oscar nang may pasasalamat at nakipag-usap kay Severin sa pamamagitan ng kanyang divine senses. Nalampasan mo na ang inaasahan ko at nakuha mo ang unang pwesto sa tournament na ito. Binigyan kita ngayon ng kota sa Midland. Gamit ang token na ito, pinapayagan kang magsama ng 20 tao sa Grundy Uno Sacred Land. Gayunpaman, iminumungkahi ko na itigil mo ito hanggang matapos ang labanan sa Starry Sky Battle Space sa susunod na buwan, at pagkatapos mong maabot ang Level 5 Paragon, ang Midland ay makikita mo na ang Paragon at ang Midland ay malapit na sa iyo. Ang mga Paragon ay isang normal na cultivator doon, tanging ang mga Supreme Paragon ang itinuturing na tunay na malakas. Tumigil si Oscar at binigyang diin. Ang tagumpay sa torneo ay walang dahilan para maging mapagmataas. Puntahan mo ako sa unang bundok kapag nakabalik ka na mula sa Starry Sky Battle Space. Ang mga kababalaghan mula sa lahat ng 13 sa mga estado ng Blue Realm ay naruroon, at magiging mas maginhawa para sa iyo na makapasok sa Grundy Uno Sacred Land sa hinaharap kung maaari kang magkaroon ng magandang koneksyon sa ilan sa kanilang mga kahanga-hangang gawa.